Bakit na-hack at na-terminate ang ating YouTube channel dito sa The Bride of Christ TV? Umaga ng 3 a.m. February 9, 2024 nung ako ay magsisimulang magtrabaho sa aking vlog ng Katapusan ng Mundo Part 11C. Agad kong nahalata na nakasign out ng aking Google account sa cellphone ko, tablet ko, sa DirecTV ko at sa desktop computer ko. It seems na na-hack yung aking Google email mismo. Sa aking sitwasyon, ang Google account ko ang pinaka-main access ko sa lahat ng accessibility. Ito ay connected sa aking bangko, sa Zoom subscription at Google Meet subscription at lalong-lalo na sa aking YouTube channel. Di naman ako masyado nagpanik nung una dahil alam ko ang solusyon dito ay account recovery lang naman to. Usually, ang aking account ay naka two-factor authentication, meaning kahit malaman nino man ang aking password kapag nag-login sila sa aking account, magpapadala si Google sa aking mobile ng OTP o kaya magsisend siya ng email regarding sa pag-sign in ng aking account. Then, I will decline kung mangyari man yon. Ngunit nung aking sinubukan ang account recovery, ito ang tumambad sa aking monitor. Ang last 2 digits ng aking verification number ay napalitan na rin ng hacker. It ends up na 75, which is hindi naman po yan ang last 2 digits ng mobile number ko. Meaning nawala yung phone number ko sa Google account ko at napalitan na ng phone number ng hacker mismo. At napansin ko rin na may passkey na ang aking Google account, means nakakonect na sa mobile phone or Ubico passkey gadget ang aking Google account sa hacker mismo. At mukhang tuluyan ng nakuha talaga ng hacker ang aking YouTube channel. Meaning, nahack na po ang aking YouTube channel. Doon ko naisip na kahit pala may two-factor verification ng Google account mo, pwede ka pa rin mahack ng mga hacker. At doon ko naalala na may na-download akong software mula sa kanila siguro na naging daan para mahack yung channel ko. Doon ko na-realize ang pangyayari, malamang may na-download nga akong software. Kaya duda ko na ito ay mula sa software kong dinownload. Nagsimula ito nung ako ay nagre-research para bumili ng online subscription for AI graphics and videos. Dahil nagpaplano nga ako magkaroon ng magandang graphics sa Part 12 hanggang Part 16 ng Katapusan ng Mundo series sa channel na ito. Kung titingnan mo ang website na ito na aking pinuntahan, it looks good na parang totoo. Dito ko na-download ang software na naging dahilan kung bakit ang mga hacker ay nagkaroon ng access sa computer ko. Sa madaling salita, na-hack ang aking YouTube channel dahil sa pagda-download ko ng software. Sa una, medyo nalungkot at nagpanik ako ng kaunti dahil ang aming YouTube channel na ito ay napakahalaga sa aking ministry at syempre sa aking pamilya. Kaya agad akong kumilos at pinag-aralan kung papaano ma-recover ang aking channel. Noong tinitingnan ko ang aking channel, nawala ang lahat ng video. At may nagla-live sa YouTube channel ko na isang Bombay tungkol sa cryptocurrency. Kaya medyo nainis ako sa mga nangyayari. Kaya nagtry ako mag-research sa YouTube kung sino yung mga nahack na YouTube channel at kung papaano nga nila ito na-recover uli. Marami ako napanood regarding sa mga nahack na vlogger. At isa nga dito yung kilalang vlogger ng gaming ng Mobile Legend na si Ako Si Doggy. Parehong-pareho kami ng kaso ni Ako Si Doggy dahil sabi niya naka two-factor authentication daw siya. Pero bakit nahack ang channel niya? Ito po ang kanyang pagkakasabi. Ano niya, siyempre? Nakakatago. Bakit? Paano? Paano? Hindi ko din alam. Knock yung kay Chicks din. Oo, yung daling dalawa na Bakit siya. sa'yo talaga change na yung pangalan? Sinension mo sa akin yun. Pinili talaga yung madami subscriber. No? Great cheetah niya. Ay tayo haang no? Mapili. Dinilit yung kay Chicks. Pinili sa akin. Nakaka-account yung ganito pala pag never pa kasi nakaka-account eh. Kasi naka-2 authenticator ako guys. Ayun ang problema, naka-2 authenticator ako. My 5 million YouTube got hacked. Even I got 2 authenticator. How can I recover it? Kaya medyo mas masakit yung nangyari kay Doggy dahil 4 million plus noong panahon na yon na siya ay nahack. At marami pang ibang kaso sa YouTube ang aking pinanood.
Sa aking panonood, iisa kami ng istorya. Binubura ang video, pinapalitan ng pangalan ng channel, at nagla-live tungkol sa cryptocurrency ang isang taga-Indian o European. Kaya yung mga vlogger na na-hack, iisa lang din ang kanilang solusyon, ay kumontak sa Google Chat Support. Usually, naranasan ko na rin kumontak sa Google Chat Support dati. Kaso, since na-hack ang channel ko at wala na akong accessibility, wala akong chance para ma-chat ang Google Team Chat Support. Dahil ang pag-chat sa Google Chat Support, may access lang dito ay yung may mga YouTube channel na monetize na. Meaning, hindi ka makakapag-chat kung hindi monetize ang channel mo or member ka ng YouTube Partner Program o YTP. Ang The Bride of Christ TV lang po ang aking nag-iisang monetized na channel. Noon napanood ko yung kaso ni Ako Si Doggy, may tumulong sa kanya na mag-chat sa Google Team na kapwa rin niya vlogger. Meaning, kailangan ko ng isang vlogger din na kapareho kong monetize na ang YouTube channel. Nung kinahaponan ng February 9, natuklasan ko sa computer ko na sa Microsoft Edge hindi ko ma-access ang Google account ko. Pero yung Google Chrome ko ay may access sa Google account ko na na-hack. Kakaiba to mga kababayan dahil kahit na na-hack na yung account ko, yung nag-iisang Google Chrome ko ay may access sa aking account na na-hack. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil napaka-strange na mga pangyayari na andun pa rin ang pabor ng Diyos sa akin. Ang nakapagtaka rito, kahit i-sign out ko pa, i-auto-login ko to, hindi siya nawawala. Sa madaling salita, nagkaroon na ako ng access sa aking Google account. Kaya ang una kong step na ginawa ay agawin ang account ko ulit. Kaya nagtry akong palitan ng password ng Google account ko sa Google Chrome. Pero lagi siya nagtatanong na mag-send ng OTP sa phone number ng hacker. Hindi siya pwedeng palitan unless na si hacker mismo ang magpalit nito. Kahit burahin ko yung phone number at email ng hacker, hindi ko mapalitan dahil lagi siya nagtatanong ng OTP. Dahil kailangan kong dumaan muna sa phone number mismo ng hacker. Kaya hindi ko na tinangkang gawin pa ito dahil ayoko malaman ng hacker na sinusubukan kong bawiin ang channel ko. Ngayon, since may access naman ako sa account ko, pwede nga pala ako mag-chat sa Google Team Chat Support. At ganun nga ang ginawa ko. So nakachat ko yung agent ng Google at sinabi ko nga na na-compromise ang channel ko. Matagumpay ko namang ina-escalate ang aking issue pero nagulat ako sa kalagitnaan ng aking chat. May nag-chat sa side ko ng salitang basahin nyo na lang. Di ko naman tinatype yan pero nagtatype siya mag-isa. Meaning, yung hacker mismo na monitor niya yung chat ko in real time. Yung hacker mismo ang nagchat-chat din sa end ko. Meaning, monitor pala ng hacker yung live chat ko sa Google Support. Kung titingnan niyo ang conversation namin, 2 beses siya nagmura sa chat support agent para magalit sa akin yung agent. Nung una, na-offend nga sa akin yung agent support, pero sinabi ko na hindi ako yan, hacker po yan. So meaning, alam na ng hacker na nagre-report na ako sa YouTube chat support. So ibig sabihin, may laban ng pangyayari between sa amin ng hacker sa pag-report ng issue. Nag-aagawan na kami ng access sa akin channel. Pero matagumpay pa rin na-report ang pag-hack nila sa akin and it takes 2 days pa bago ito masolusyonan. Nag-fill up ako ng form na tinatawag na Report a Potential Account Hijacking to our support team. So dito ako nag-fill up at successful kong nasubmit ang report ko na na-hack yung channel ko. Nakaset dito na sa ibang email makikipag-usap sa akin sa YouTube. Dahil after noon, nanahimik na ako at di ko na pinakailaman ng aking YouTube channel. Pinagpasa Diyos ko lang talaga. Dahil kahit palitan ko ng password ang aking Google account, lagi nagsasend si Google ng OTP sa phone number ng hacker. Kaya hindi ko na tinangkang muling agawin ang aking Google account. Aantayin ko na lang yung action ng Google team regarding dito. At nakita ko na naka-private yung mga video ko sa YouTube. Meaning, hindi binura ng hacker yung mga video ko. Pinaribate lang nila yung video. Sa bagay, sobrang tagal nga naman kung isa-isa nilang tanggalin ang video. Kaya naisip nilang i-private na lang. Yun nga, napalitan na rin ang pangalan ng aking YouTube channel. Nag-monitor ako sa aking email para bantayan mabuti yung hacker.
Nung nag-check ako ng email, nakita ko na ang nanghack sa akin ay hindi taga-ibang bansa, kundi dito rin sa Pinas. Ang duda ko dito, baka gumamit sila ng IP address ng Pinas. Nag-imbestiga ako sa aking email at nakita ko na noong pinalitan nila ng password, phone number at two-factor authentication, ito ay naka-address sa computer ko mismo. Meaning, sa computer ko mismo nagsimula ang hacking. Kaya tama ang theory ko na dahil sa pag-download ko ng software, doon nagsimula ang hacking. After 2 days, wala pa rin update sa Google, kaya naisip ko na lang na humingi ng tulong sa ibang vlogger. Kaso, isang vlogger lang ang kilala kong monetize ang channel. Ito'y walang iba kundi si Bishop Emmy Domingo ng EMI Institute na aking eskwelahan sa pagpapastor ngayon. Sa Valenzuela lang kasi ito, kaya madali ko itong mapupuntahan. Nagtry akong humingi ng tulong sa kanila at mabuti na lang merong taong handang tumulong sa akin ng oras na ito. Kaya shout out sa inyo, kapatid na Mayor King Coin at kapatid na Ricardo King Jr. Nakita ko na handa nila akong tulungan na kausapin si Bishop Emmy Domingo sana o yung ang kanyang anak na si Pastora Jam. Pero kinaumagahan, February 11, 2024, na-recover na mula sa mga hacker ang aking YouTube account. Siyempre, nagpasalamat ako sa Diyos. Then pinatibay ko yung aking Google account, password at two-factor authentication. Kaya hindi na rin natuloy ang punta ko sa EMI. Kaya nga Sunday morning nakapag-premiere pa ang channel ko. Masaya ang Sunday night ko dahil na-recover na ang account ko. Ngunit after 1 day and 13 hours, ito ang natanggap kong email mula sa Google Support. Na-terminate ang aking YouTube channel. Dahil sa pangyayaring ito, lubos akong napatigil sa aking ginagawang content at sandaling humintong yung mundo ko sa loob lamang ng 5 minuto. Yung halos 2 taon mong channel na pinaghirapan, pinalalangin na umabot na sa halos 94k subscribers, sa isang iglap lang yun nawala. At sinabi sa email na yan na permanente na raw inalis ang aking YouTube channel dahil sa paglabag sa community guidelines. Wala po akong natatandaan na nilabag ko ang mga community guidelines. Alam ko ang community guidelines. Napaka-imposibleng malabag ko ito dahil alam naman natin na ang channel na ito ay puro salita lang ng Diyos at Bible studies ang laman. At ang mga content ko ay more on documentation tungkol pa rin sa Bible. Agad ako nag-chat sa chat support ng Google. At ito ang aming conversation. Pinaglaban ko talaga ang channel ko ay hindi lumalabag sa anumang community guidelines dahil ang channel na ito ay more on religious content. Walang act of terrorisms, impersonation at suicidal content na naipost ko. Nung una, sinend sa akin ng customer support na mag-fill up ng form about sa pag-appeal sa aking YouTube channel termination. Pero nung sinabi ko na I was recently hijacked by the hackers and recently restored my channel yesterday and now my channel was terminated. So what happened to you guys? Sabi ko sa kanilang ganon. Then ang sagot ng agent ay I see. Meaning may idea si agent na mukhang hindi ko kasalanan kung bakit na-terminate ang aking YouTube channel, kundi posibilidad na pananabotahe ng mga hackers sa aking channel. Ang mga hackers ang dahilan kung bakit na-terminate ang aking YouTube. Kaya imbis na mag-fill up ng appeal form, ang form na nirecommend niya sa akin, pina-fill up niya uli ako ng report a potential account hijacking to our support team. Kaya nga sabi niya dito, in this case, you have to get in touch with our hijacking team once again. So nag-fill up uli ako ng form at pinayuhan ako ng agent na let them know that your channel was terminated after it was recovered from being hijacked. So I submitted the online form again. Nilagay ko doon na my channel was terminated after it was recovered from being hijacked. Ang gantong kaso pala ay hindi rin pala bago dahil meron na palang guidelines ang YouTube dito na nangyayari talaga na if your channel was terminated after your Google account was hacked, ito yung dapat mong gawin. At sinabi rin dyan yung frequently questions na if your channel was terminated after being hacked, you can appeal here once you recover your Google account.
Your appeal may not be accepted. It may account recovery is incomplete. If you have question, please get in touch with the creator support team. So, ibig sabihin, basically pala, tama yung ginawa ko. At kaya pala sinabi ng agent sa akin na imbis na mag-appeal ako, bumalik uli ako sa pag-report sa hijack team. Umabot din ng halos 2 days, walang YouTube channel at marami nag-alala at nalulungkot sa comment section ng aking Facebook page. Nakakataba naman ng puso kasi maraming malungkot sa pagkawala ng channel ko. Nanatili lang ako nanahimik at nagtiwala sa Diyos. Then after 2 days, nag-email na si Google and within the day, nakipagtulungan ako sa kanila sa magitan ng pagsagot sa mga email sa mga pinapagawa ng Google team sa akin. At yun nga, finally na-recover ang aking YouTube channel, napatay na pero nabuhay pang muli. Ngayon, ano ang lesson dito? Kung usapang technical din lang, una, may papayo ko sa mga content creator ng YouTube din na kagaya ko, iwasan ninyo ang mga email na ini-encourage kayo mag-download ng file o software dahil yan ang magiging way ng hacker para makuha ang impormasyon na meron kayo sa inyong computer or cellphone. Pangalawa, iwasan ninyo mag-download ng softwares lalo na yung mga post sa Facebook dahil karamihan sa mga yan malware o Trojan virus ang aatake sa computer nyo. Pangatlo po ay laging mag-set ng 2-factors authentication at kung maaari, bumili na kayo ng Yubico Authenticator. Ang Yubico Authenticator ay isang USB device na imbis na code sa cellphone ang ipapadala ni Google, kikilalanin na lang ng Google yung USB Authenticator mo. Meaning para siyang physical na susi na ikaw lang ang may matibay na access sa account mo kahit ma-hack pa ito. Kasi yung SIM card ay na-hack din sa panahon natin ngayon. Pang-apat, maaari sa mga content creator din na gaya ko, gumamit na kayo ng hiwalay na laptop o desktop na gamit ang inyong ibang email account sa pag-access ng ibang software o pagda-download. At least ma-hack man, hindi yung inyong primary email address ang ma-hack. At usapang spiritual din lang, lagi po tayo manahimik sa panahon na tayo ay may problemang hinaharap. Antayin natin at magtiwala lang tayo sa Diyos. Remember, kapag na kay Kristo ka, ikay pinagpala at pinabura ng Diyos. Ngayon, Pastor Edwin, bakit nangyari sa inyo to? Well, may lesson na itinuturo sa akin ng Diyos. Ang lesson na natutunan ko dito na maaari nyo ring matutunan ay maging matalino sa mga pagdedesisyon. Minsan, tinuturuan tayo ng Diyos na maging matalino, pero ang maganda lang sa mga taong pinapabura ng Diyos ay hindi hahayaan ng Diyos na mangyari sa atin yung mga bagay na ikapapahamak natin. Alam ng Diyos na mapapahamak ako kapag nawala ang aking YouTube channel. Kaya kahit patay na ang aking channel, binuhay pa rin ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang pupuri at pasasalamat. Sa mga subscribers at followers ko po sa Facebook at YouTube channel, maraming salamat po sa inyong pag-aalala at pagmamahal sa channel na ito. Nakakataba po ng puso yung mga reaction nyo sa mga pangyayari. At pinapangako ko po sa sarili ko na lalo na po akong mag-iingat para hindi na maulit ang trahedyang ito. Ito po si Pastor Edwin, ang inyong lingkod. Back to work na po tayo. Stay blessed po sa lahat.